Handa ng Estados Unidos ng Amerika na maglunsad ng huling mapagpasyang atake laban sa Iran upang tapusin ang digmaan. Ang Pentagon ay bumubuo ng mga opsyong militar para sa pinal na pag-atake sa Iran na maaring kabilang ang paggamit ng mga tropang panlupa at malawakang pambobomba sa buong sektor ng enerhiya at iba pa. Iyan ang iniulat ngayon ng mga source mula sa publikasyong Axios. Kasabay ng kakaibang pahayag ni Donald Trump na di umano'y nagmamakaawa ang mga opisyal ng Iran sa pribadong usapan para sa kasunduang pangkapayapaan. Ngunit hindi nila ito magawa ng hayagan dahil natatakot silang baka wasakin ng sambayan ng Iranian ang kanilang pamahalaan. Kasabay nito, iginiit ni Donald Trump ang mahigpit na hakbang para magkasya sa itinakdang 46 na linggong panahon ng digmaan. Kumbinsido ang mga eksperto na kung walang malaking pagbabago sa taktika, hindi agad makakamit ang tagumpay. At dito, dapat tandaan na ang Estados Unidos ay kasalukuyang nagpapadala ng ika-82 Airborne Division na maaaring lumahok sa paglapag sa Iran. Tumaas muli ang presyo ng langis dahil kumbinsido ang mga analista na nabigo ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago simulan ng episode, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor sa YouTube. Ang lahat ng link at detalye kung paano ito gawin ay nasa deskripsyon ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Pwede ninyong suportahan sa dulo ng episode kung naging interesante at kapaki-pakinabang ito para sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalatala ng balita kapag may bagong impormasyon. Iniulat sa Washington na naghanda ang Pentagon ng mga opsyong militar kabilang ang mapagpasyang strike laban sa Iran gamit ang tropang panlupa at malawakang pambobomba. Dito, mahalagang maintindihan na kailangan ni Trump dagdagan ng pusta sa digmaang ito. Magiging mas malamang ang biglaang paglala ng militar kung walang magiging progreso sa mga diplomatikong negosasyon at lalo na kung mananatiling sarado ang kipot ng Hormuz. Sa ngayon, walang palatandaan na handang umatras ang Iran. Ayon sa ilang opisyal ng Amerika, ang matinding pagpapakita ng lakas upang wakasan ang labanan ay maaaring magbigay ng mas malaking bentahe sa negosasyong pangkapayapaan o magsilbing dahilan ni Trump para ideklara ang tagumpay. Sa parehong panahon, may kakayahan din ang Iran na gumante, kaya't ang huling hakbang ng Estados Unidos ay maaaring magpalala pa ng labanan imbes na magdulot ng dramatikong pantatapos nito. Gayunpaman, tiniyak ng Axios, may hindi bababa sa 4 na pangunahing opsyon para sa huling pag-atake na maaring pagpilian ni Trump. Ang unang opsyon ay ang pagsalakay o pagharang sa isla ng Kharp, ang pangunahing sentro ng pag-export ng langis ng Iran. Ang pangalawa ay ang pagsalakay sa isla ng Larak na tumutulong sa Iran na palakasin ang kontrol sa Strait ng Hormuz. Sa mahalagang estratehikong himpilang ito, matatagpuan ang mga bunker ng Iran, mga bangkang pandigma na kayang pasabugin ang mga truck at mga radar na siyang sumusubaybay sa galaw sa Strait ng Hormuz. At dito mismo sa paligid ng islang ito, dumadaan ang mga tanker na binibigyan ng Iran ng berdeng ilaw para makatawid sa kipot. Mula sa isla ng Lara, nagbabanta ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa ibang barko. Sa madaling salita, ang pagkontrol sa islang ito ay posibleng magbukas muli ng kipot ng Hormuz. Ang ikatlong opsyon ay ang pagsakop sa estratehikong mahalagang isla ng Abdullah, Abu Musa at dalawang mas maliliit na isla na matatagpuan malapit sa kanlurang pasukan ng kipot na kasalukuyang kontrolado ng Iran, ngunit inaangkin din ng United Arab Emirates. Kawili-wili rin ang usapin sa isla ng Abu Musa dahil hindi lang Amerikano ang nagsalita tungkol dito. Ipapaliwanag ko mamaya kung ano ang ibig sabihin nito. Sa totoo lang, makakatulong uli ito para makontrol ang isang pasukan sa kipot. Ang ika-4 na opsyon ay hadlangan o sakupin ang mga barkong nag-e-export mula Iran sa silangang Armudsky Strait. Bagaman hanggang ngayon, si Trump sa kabaligtaran ay inalis ang mga parusa laban sa langis ng Iran at ang mga sundalong Amerikano ay nagbubulag-bulagan lang sa pagdaan ng mga tanker ng Iran na may dalang langis ng Iran. Pero hindi lang ito ang lahat ng posibleng senaryo.
Ayon sa Pentagon, naganda rin ang mga sundalong Amerikano ng mga plano para sa mga operasyong panlupa sa loob ng teritoryo ng Iran upang kunin ang highly enriched uranium na nakabaon sa mga nuclear facility. Sa halip na magsagawa ng ganito kakomplikado at kapanganib na operasyon, maaaring magsagawa ang Estados Unidos na malawakang pambubomba sa mga pasilidad nuklear. Para pigilan ang Iran na makuha ang mga materyales na ito at tuluyan ng ilibing ang highly enriched uranium sa ilalim ng lupa. Tiniyak ng pahayagang Axios na handa si Trump sa eskalasyon kung ang mga negosasyon sa Iran ay hindi magbubunga ng malinaw na resulta sa lalong madaling panahon. Maaring unang tupa rin ni Trump ang banta sa pamamagitan ng pambobomba ng mga planta ng kuryente at pasilidad ng enerhiya sa Iran, na dahil dito ay nagbanta ang Tehran ng malawakang pagganti sa buong Persian Gulf. Kung gagawin ito ng Iran, maaaring magsimula ng operasyong panlupa ang Estados Unidos at subukin din sa totohanan ang mga banta ng Saudi Arabia at United Arab Emirates na dati nang nagbanta na sasali sila sa digmaan kung aatakihin ng Iran ang kanilang sektor ng enerhiya. Kasabay nito, nagbabala ang tagapagsalita ng White House na si Caroline Leavitt na handa si Trump na magpatama ng mas matindi kaysa dati kung hindi maabot ang isang kasunduan. Narito ang kanyang pahayag. Hindi lang nananakot ang Pangulo at handang ibagsak ang impyerno sa Iran. Hindi dapat muling magkamali ang Iran. Anumang karahasan pagkatapos nito ay mangyayari dahil tumatanggi ang rehime ng Iran na makipagkasundo. Habang sinusubukang makipag-usap, nagpadala ang Estados Unidos ng tropa sa reyon at inaasahan pa ang dagdag na puwersa sa mga darating na araw at linggo. Kasama na rito ang ilang eskadrilya ng mga fighter jet at libu-libong mga sundalo. Isang ekspedisyonaryong unit ng Marine Corps ang darating ngayong linggo at ang isa pa ay kasalukuyan ng ipinapakalat. Inutusan ang pamunuan ng ika-82 Airborne Division ng US Army na magpadala ng isang infantry brigade na binubuo ng ilang libong sundalo papunta sa gitnang silangan. May isang kawili-wili at simbolikong detalye dito, pinalamutian ang mga tropa. Ang mga tropa ng ika-82 Airborne Division ng US Army ang nagsilbing paunang hanay ng puwersang Amerikano noong operasyon na Desert Storm at sumunod na unang digmaan sa Persian Gulf noong 1991 at naging mahalaga rin sa digmaan sa Iraq at Afghanistan. Noong 2018, itinatag ang mga puwersa ng mabilisang pag-respond batay sa dibisyong ito. Ang kanilang unang pag-deploy ay naganap sa Iraq noong Enero 2020 pagkatapos ng pag-atake sa embahada ng Estados Unidos sa Baghdad. Ginamitin ang unit noong panahon ng paglikas mula sa Afghanistan noong 2021. Bukod pa rito na nakaka-interes, ang ika-82 Airborne Division ay ipinadala rin sa Europa noong 2022 matapos ang pananakop ng mga Ruso sa Ukraine. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na hindi sila nagtitiwala sa pakikipag-usap ni Trump at itinuturing nila itong pakana para sa biglaang pag-atake. Ngayong Miyerkules, sinabi ng tagapagsalita ng parlamento na si Muhammad Baghir Ghalibaf na base sa intelihensya ng Iran, pinaghihinala nilang may operasyon ng Estados Unidos katuwang ang isang bansa sa reyon para sakupin ang isa sa mga isla ng Iran. At dito malamang si Ghalibaf ay tumutukoy sa United Arab Emirates at ang kanilang pag-aangkin sa isla ng Abu Musa na nabanggit na natin kanina. Sa totoo lang, may kinalaman ang United Arab Emirates at ang kanilang pag-aangkin sa operasyon. Mayroon ding dalawang mas maliit na isla. Sinisikap pa rin ng Pakistan, Ehipto at Turkiya na magdaos ng pagpupulong sa pagitan ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran. Inanunsyo na ngayong linggo ang mga pag-uusap pero sa ngayon mukhang hindi pa ito nagaganap. Mangyayari ito bago matapos ang linggo. Tinanggihan ng Iran ang orihinal na listahan ng mga hinihingi ng Estados Unidos. Hindi niya isinasara ang posibilidad ng mga pag-uusap sa pangkalahatan pero sinasabi niya na parang walang kwenta ang listahan ng mga hinihingi. Ang buong listahan ng mga hinihingi ng Estados Unidos ng Amerika sa Iran, na 15 nga pala ang mga iyon, ay inilatala ko kahapon sa Telegram channel na Pechi News. Nasa description ang link nito, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo. Ang problema, natatakot lang talagang makipagnegosasyon ang mga mandirigma ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Kasabay nito, ipinaliwanag na ni Trump kung bakit tumanggi ang mga Iranian sa negosasyon. Sinabi ni Trump na kakaiba ang mga negosyador ng Iran dahil nakikiusap sila sa Washington para sa kasunduan, pero iba ang sinasabi nila sa publiko. Sipi ito.
Nakikiusap sila sa atin na gumawa ng kasunduan na dapat lang nilang gawin dahil winasak na sila sa militar na aspeto at wala na silang sansang makabawi. At gayon pa man, sinasabi pa rin nila sa publiko na pinag-aaralan lang nila ang ating alok. Mali yon. Mas mabuti pang seryosuhin na nila ito agad-agad bago pa mahuli ang lahat. Dahil kapag nangyari na ito, wala nang balikan at hindi yan magiging maganda. Sinabi rin ni Trump na gusto ng mga Iranian na mapayapang kasunduan pero natatakot silang sabihin ito dahil baka patayin sila ng sarili nilang mga mamamayan. At sa huli, sinabi ngayon ni Donald Trump na di umano'y inalok siya ng Tehran na siya mismo ang maging pinakamataas na pinuno ng Iran. Leader. Pero tinanggihan ito ni Trump. Pagkatapos ay sinabi niya na maaring tumakbo siya bilang presidente ng Venezuela. Sa madaling salita, ganon lang. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. I-share ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like. Paalala, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, sa inyong lahat.